Honda Click version to mga katropa, yung ginagawa natin, yung headlight ni boss napundi, kaya minomodify na lang natin yung kanyang headlight para magkaroon siya ng headlight. Kasi yung Honda Click na version to mga katropa, medyo tumaas yung headlight ngayon, nasa 7,000 na dating 6,500 lang, ngayon 7,500 na ata. Pero meron tayong paraan dyan para ma-modify natin, pero kahit na na-modify natin yung kanyang headlight, hindi siya halata, mukha siyang original tignan. Tapos dito naman, NMAX version 1, walang speedometer at always on yung kanyang ABS, na-repair na rin natin dito sa John Allen. Tapos ito, kabit ng driving light. At ito naman, si Master Mark. Ito, sinasabi ko sa inyo. Master, sama kayo sa video ko ha. Si Master Mark, para mga katropa, siya yung nagsusupply ng mga software ng remap, module, mga kung anong kailangan yung pang-diagnose. Pag along Pangasinan lang kayo, PM nyo siya. Napakamura, garanti yan. Tapos dito naman mga katropa, meron ditong Rusi. Akala ko, Click. Rusi pala na parang Click. Boss, ano nangyari dito, boss? Lubog po sa baha. Nalubog sa baha. Oo, tsaka nung hindi na umandar. Simula na nalubog, hindi na umandar. Oo, hindi na umandar. Gano'ng kataas yung baha, boss? Hanggang tuhod siguro, hanggang dito. Hanggang dyan ako, inabot yung makina niya. Tapos yung kanyang headlight, ipaparepair mo pa. Nakapundi rin. Oo, napundi. Ano ba tong headlight nito? Parang Click na rin talaga, LED. Kayang-kaya. Kayang-gaya talaga. So yung problema ng motor nila, boss, mga katropa, lumubog sa baha, bigla na lang di umandar, at yung kanyang headlight napundi rin. I-check natin kung ano yung mga possible na problema, kung mare-repair natin or wiring lang. O sige, baba na lang natin, boss. Tignan natin mabuti ha. So ito na mga katropa yung minodify natin ng headlight ng motor ni boss na Click version 2. At ito yung ginamit natin pang-modify dyan, yung MSM 4515. Ito yung kanyang itsura, napakaganda nito. Dati nagmo-modify ako ng mga itong headlight mga katropa. Ang gamit ko ay Osram, pero sa ngayon kasi ang dami ng replacement na Osram, kaya madaling mapundi. Pero ito na yung ginagamit ko ngayon. At subok ko na mas matibay siya. Ilang buwan na yung mga ginawa ko or taon na, hanggang ngayon gamit pa rin nila. Tapos ito yung kinalabasan nyo, para lang siyang stock. Ang akala kasi ng iba na nagpo-modify sa amin na ibubutas yung buong to doon sa kanyang lens, pero hindi po binubutas. Tinatanggal namin yung laman nito at nililipat namin dyan. Tignan nyo, parang stock lang, pero kung sisilipin mo, yan siya. Yun, mas marami siyang mga LED lights. Tapos sige pastor, yan mo nga, iilaw mo yan, high beam. Yun high and low mo nga, low. Napakalinaw stock na stock. Tapos ito naman mga katropa yung dinala sa atin. Pastor, okay na yan. Tapos ito naman mga katropa yung sinakay kanina sa multicab. Hindi pala siya Honda kundi Rusi. So ang problema ng motor ni boss mga katropa, binaha yung motor niya, naidaan nila sa baha, ayaw nang umandar. Pati yung kanyang headlight hindi na rin gumagana. So bago natin siya i-troubleshoot mga katropa kung ano yung problema niya, kailangan matesting muna natin kung ano pa talaga yung kanyang problema. So naka-check engine siya, pero normal yan sa mga Rusi na kapag hindi pa pinapa-andar ay may check engine, pero kapag pina-andar na yan, mawawala yung kanyang check engine. Subukan natin siya pa-andarin kung a-andar siya. So hindi siya umaandar mga katropa, pero yung Rusi pala ni boss ay fuel injected na. May throttle body na rin siya Talagang yung mga Rusi ngayon mga katropa nakakasabay na sa technology. Ang problema, wala tayong pang-scan ito, pero ganun pa man, subukan natin siyang paandarin kahit na wala tayong pang-diagnose na mga ganitong klaseng motor. So para magawa natin to, alisin natin yung kanyang upuan, yung gitna, titignan natin kung gumagana yung kanyang fuel pump, at titignan natin kung merong kuryente. So ito na yung motor ni boss mga katropa, natanggalan natin yung kanyang upuan. Tapos yung kanyang motor pala, bagong bago pa. Kung makapansin nyo sa kanyang odometer, yung tinakbo niya ay 4,500 something, magpa 5,000 pa lang yung takbo. Tapos yung kinabos naman, yung kanyang EBS, kahit nakapatay na yung susian, tuloy-tuloy pa rin yung andar ng motor. At naka-indicator yung EBS nila. So umabol pa sila. So since na fuel injected yung Rusi na ginagawa natin mga katropa, ang una natin i-check dito kung gumagana ba yung kanyang fuel pump. Para ma-check natin kung gumagana yung kanyang fuel pump, isususin natin, tapos papakinggan natin yung pump kung tutunog ba or hindi. Pag hindi tumunog, i-check natin yung kanyang mga wiring at i-check yung motor ng ating fuel pump. Subukan natin siyang isusi. Dapat tumunog siya kapag sinusi. Pakinggan natin. Okay, tumunog naman. Mayroong siyang fuel pump.
Gumagana, isa pa. Isa pa. Okay, so tumutunog yung ating fuel pump mga katropa. Ang ibig sabihin yan, good yung fuel pump, good yung wiring, walang problema. Pero alisin natin tong kanya hose at titignan natin kung magbubuga siya ng gas. Minsan kasi mga katropa, yung Rusi, gumagana yung kanya fuel pump pero hindi nagbubuga ng gas. Naka-encounter na ako ng ganun. So akala natin gumagana yung pump niya, yung pala, hindi pala siya nagbubuga ng gas. Gentle, kuha tayo ng kuha tayo ng lagayan. Tignan natin kung magbubuga ng gas to. Isahod mo. Susin natin yung motor ni boss. Yun, mayroon. So, kumpirmado mga katropa na good talaga yung kanyang fuel pump at walang problema. Ang susunod natin mga katropa, titignan natin kung may kuryente naman yung kanyang tension wire. So, para makita natin yan, alisin natin tong spark plug cap. Tapos, itututok natin sa body ground yung tension wire at ipupush button natin. Tignan natin kung may kuryenteng lalabas. So, ito yung kanyang spark plug cap. Inalis muna natin. Tapos, yung kanyang tension wire, itututok natin sa body ground at ipupush button natin. Titignan natin kung may kuryente. Gentle, itutok mo nga to sa body ground. Susin natin, push button. Yun Lagay mo ng konti. Abot na abot. So good yung kanyang kuryente mga katropa, walang problema. Ang gagawin natin, papalitan natin yung kanyang spark plug. Baka may problema yung kanyang spark plug kaya ayaw umandar kasi meron naman tayong gas, may fuel pump, gumagana, may kuryente. So spark plug, tignan natin. Yung wiring mga katropa, hindi ako masyadong nagpo-focus sa wiring ng motor ni boss kung may problema yung kanyang wiring kasi nakita nyo naman 5,000 pa lang yung takbo at sariwang-sariwa pa yung kanyang motor. Yan tayo, ipalitan mo ito ng spark plug tapos testingin natin kung gagana. Tapos itong ABS nila boss mga katropa, pansinin nyo, patay yung susi natin pero yung kanyang ABS tuloy-tuloy. Narinig nyo? So ito yung cause minsan mga katropa pag may ibang customer na ganito yung kanilang ABS na nakapatay na yung kanyang susian pero tuloy-tuloy pa rin yung tunog. Minsan hindi namamalay ng mga customer yan kaya ang nangyayari nasusunog yung buong module o kaya yung buong board ng ABS at minsan hindi lang nasusunog yung module or board, nasusunog din yung buong ABS, talagang umuusok, umaapoy. Buti na lang sila boss, alerto sila. Nagapan, narinig nila na pag nakapatay yung susi, narinig yung ABS. So ito yung ABS ni boss mga katropa na umaandar siya kahit na nakapatay yung kanyang susian. Babad na sa tubig Matagal nang nakababad sa fluid pala, hindi tubig, Grabe yung fluid nung cover niya. Ayan Saan ba nakukuha ito mga katropa, yung fluid na yan? Kapag nagpalit kayo ng disc brake, harap likod, dapat patanggal niyo yung cover ng master caliper. Kasi kapag hindi nyo tinanggal yung cover niyan, na binalik yung piston ng master caliper, na yung cover dito nakasara, lalabas sa ABS yung fluid. Kasi doon yung pressure Pero pag tinanggal nyo yung cover, yung pressure lalabas sa taas. So pag hindi nyo tinanggal yung cover sa taas, ito mangyayari. Dito lalabas yung pressure, dito lalabas yung fluid. So medyo magastos ang pagre-repair nito. So ito na mga katropa, yung lumang spark plug ng motor ni boss. At nilagyan na natin yung bago. Subukan natin siyang paandalin kung aandar. Push button natin. Wala pa rin. So, hindi pa rin umaandar mga katropa, pero meron naman siyang fuel pump, mayroong kuryente, bago na spark plug. Ang sunod na i-check natin yung kanyang fuel injector kung nagbubuga siya ng gasolina kapag pinupush button natin. Gentle, tanggalin mo yung fuel injector, i-check natin So ito yung injector niya mga katropa. Titignan natin kung may lumalabas na gasolina kapag pinupush button natin. Gentle, pigilan mo to. Walang lock yung injector, baka tumalsik. So pigilan mo. Tapos susi natin. Tapos i-push button natin mga katropa kung may lalabas na gasolina. So walang lumalabas na gasolina mga katropa, kaya pala hindi umaandar yung motor ni boss kasi walang lumalabas na gasolina sa fuel injector. So possible na problema rito, may problema yung injector, or kasi bago pa naman yung motor ni boss, baka mayroong corrosion yung kanyang mga terminal. Gentle, kasi yung motor ni boss Gentle na
sa baha. Opo. So ang gagawin natin, lilinisan natin yung terminal, yung socket, lihain, tapos higpitan yung mga terminal. Tapos dito sa computer box niya, ito yung kanya computer box, tanggalin din, higpitan yung mga terminal ha. Sige. Baka loose contact lang dahil sa corrosion. So heto na yung EBS board nila boss mga katropa, malinis na at na-repair na rin natin. Marami pa tayong ni-repair dito. Bukod doon sa gumagana siya kahit nakapatay yung susi, meron pang mga napektuhan ng mga pyesa. Gentle, nalinis mo na yung ano niya, yung mga socket, tsaka ano, okay na, good na. Well, lagyan natin to. Ay, Daniel, may red doors na agad oh. Naka red doors na. Ayos ah. Si Daniel na lang ano. Daniel, ikaw muna maglagay nito. Servisyo muna bago tagay. Nalinis mo na? Opo, okay na. Sige. Diinan mo to, tapos tignan natin kung may lalabas na gasolina ah. Sige. Marami siyang ano, corrosion kanina. Opo, Corrosion sa tubig. Tignan natin. Push button natin. Yan o. Yan parang dumudurang ano. Yan o. Okay, sige, Gentle, ilagay mo yung ano, yung fuel injector. Tapos Daniel, i-ano nyo na yan ha. So yun ang yung problema ng motor ni boss mga katropa, corrosion. Nalubog yung motor niya sa baha, kaya nagkaroon siya ng corrosion sa kanyang mga socket. Okay na? Okay na? Yung issue ni boss kasi kanina, pag pinatay mo, mayroong umaandar pa. Tingnan natin, patay natin. Wala na, boss. All goods na. Okay na yan. Sige, assemble natin yan. Okay na, boss. So yun nga mga katropa, nagkaroon siya ng corrosion dahil nga nabaha. Minor lang tong problema ng motor ni boss kasi bago pa, kaya hindi ako nag-focus sa wiring. At hindi naman natin iisipin na magkukorrosion ka agad. 5,000 pa lang yung tinatakbo ng motor ni boss. So all set na mga katropa, isusin natin. Yan o. Pastor! It's alive! So all goods na mga katropa, good na yung kanyang motor, umaandar na. Pero napansin ko mga katropa, dito sa design nila ng Rusi, yung starter andito. Dito nakalagay yung kanyang starter. Nakakapit. Dapat dito na nilagay, tinaas na lang. Pero ganun pa man. Alright na. So basic lang yung problema ng motor ni boss mga katropa. Hindi naman siya gaanong malala. Pero yung basic na yon, kapag alam nyo yung proseso ng pag-check, ay hindi kayo makagasusan or hindi magagasusan ang inyong customer. So yun ang mga katropa, yung mga dapat nyong gawin para maiwasan yung gumastos na malaki. At syempre, maiwasan yung magpalit ng piyesa na hindi naman kailangan. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanood kayo ng ating video, maraming natutunan na gamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pag-wiring. Alright na. Boss, okay na.